Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Enrico, taong 1986. Bicol. Lumaki ako kasama sina Lolo Carding at Lola Carmen. Sila ang tumayong mga magulang ko. Nang mamatay sa isang trahedya ang mga magulang ko. Simula bata hanggang sa magbinata, mulat na ako sa kahirapan ng aming buhay. Malapit sa dagat ang bahay namin at tanging pangingisda ang ikinabubuhay at umaasa sa biyaya mula sa dagat. Ang mga tao. Hoy, Enrico. Abay, handa ka na ba sa pag-alis natin? Magpapalaot tayo ngayong gabi, Apo. Kailangan natin makahuli ng maraming isda ngayon para may pang-ulam tayo bukas. At may mailako ang Lola Carmen mo. Opo, Lo. Teka po, sandali lang po. Inihanda ko lang ang mga gamit na dadalhin ko. Sige. Bilisan mo na lang dyan at nang makahalis na tayo, ha? Hindi naman masama ang panahon ngayon, kaya paniguradong may marami tayong mahuhuling isda ngayong gabi. Abay, sana nga, Carding. Halos ilang gabi nga rin hindi magandang resulta ng pagpapalaot ninyo. Kakaunti lang ang naiuwi ninyong isda rito. O kaya minsan nga wala talaga. Ikaw talaga, Carmen Abay, hindi naman namin kasalanan kung mailap ngayon ang mga isda sa laot, ano? Pasalamat na lang tayo. Dahil kahit papalo binibiyayaan pa rin kami ng dagat kahit kaunti. Kaya lang nga namang utusan namin ang isda na magpahuli sa amin ni Enrico, hindi ba? Kung pwede lang sana matagal ko nang ginawa yun. Lolo Carding talaga, oh. Mapipi ko na naman yan si Lola Carmen sa inyo, eh. Yang hilig talaga ninyong barahin si Lola ng mga pabiro ninyong tirada. Ewan ko nga riyan sa lolo mo, Enrico. Ang mabuti pa, pagsabihan mo siya, Apo. Ipagtanggol mo naman ang lola mo. Ay dahil sa lahat ng nabingwit na isda ng lolo mo, ako yata ang pinakakakaiba, ano? Bah, totoo naman talaga yan, Kayong dalawa talaga, Lo. Lao, para pa rin kayong binata at dalaga kung magkulitan kayo, eh. Hindi naman binabase sa edad yon, Apo. Ganun lang talaga kapag mahal ninyo ang isa't isa. Hindi batayan ang pagiging dalaga, binata o matanda sa paglalambing. Tama ang lola mo, Apo. Kaya ikaw, kapag nag-asawa ka na piliin mo ang babaeng masasamahan ka hanggang sa pumuti ang buhok mo. Yung tipong sa hirap at ginhawa, palagi pa rin kayong magkasama. Opo, Lolo Carding, Lola Carmen. Tatandaan ko po yung mga sinasabi po ninyo. Mabuti. Ano po? Abay, tapos ka na bang ihanda ang mga gamit mo? Tagal mo Opo, Lo. So, umalis na tayo. Mauna na kami, Carmen, ha? Mag-ingat ka rito sa bahay. Kayo rin, Carding, Enrico. Sige po, La. Alis na po kami. Nagpunta na kami ni Lolo sa dalampasigan at kaagad na nagpalaot gamit ang sarili naming bangka. Walang pagbabadya ng sama ng panahon ng gabing yon. Kaya kampante kami ni Lolo na magiging maayos ang pagpapalaot naming dalawa. Sa loob ng halos ilang taon naming pangingista, wala pa kaming naging karanasan ni Lolo sa laot. Nang makarating nga kami roon, nagsimula kaagad kaming mangisda. Naghintay rin kami ng halos kalahating oras bago kami magkaroon ng unang huli namin. Hindi kami tumigil noon at muli naming inihagis ang aming lambat sa dagat. Nasa kalagitnaan kami ng paghihintay nang biglang nagkaroon ng pagkulog at panakanakang kidlat sa kalangitan. Pansin din namin lumalakas ang alon noon, kaya nababahala kami ni Lolo. Ay, nako, mukhang hindi maganda ito, ha?
Abay, mukhang biglang sumama ang panahon eh. Naku, kung kailan dito tayo sa laot apo eh. Naku, oo nga po, Lo. Kanina pag alis natin sa bahay, wala naman pong senyalis na masama ang panahon eh. Naku pa, mukhang kailangan na natin umalis dito sa laot apo. Naku, mabuti pa umuwi na lang tayo ha. Bago pa tayo tuloy ang abutan ng ulan at ang malakas na alon dito. At saka may nahuli na rin naman tayo mga isda, kaya sapat na siguro yon para may maiulam tayo. At ang iba naman maila ko ng lola mo. Opo, sige po, Lo. Kayo pong bahala. O siya, tulungan mo akong magsaguan para makalis na tayo dito. O ito. Sige po, Lo. Teka, sandali po. Naririnig mo rin ba ang ingay na yan? Opo, Lo eh. Grabe, ang ganda po ng boses na humihimig. Parang nangaakit na hindi ko pa maintindihan. Teka, nakakaramdam po ako ng antok at gusto kong umidlip, Car. Sandali. Nako, tama ka po. Maging ako ganoon din ang nararamdaman ko mukhang may mali sa lugar na ito. Iwan ko lang po, Lo ah. Teka lang. Ano kaya ang bagay na yun na nagliliwanag sa tubig na nasa bahaging ilo? Ha? Sandali. Hindi ko rin alam po eh. Marahil ay may kakaibang bagay roon kaya dapat makuha mo ito. Baka sakaling mahiwagang perlas yun. Naku, sige po, Lo. Susubukan ko po kahit na gusto ko talagang pumikit ang mga mata ko dahil ang ganda ng himig na naririnig natin eh. Akmang tatalon na sana ako sa tubig para sisiring yon. Pero biglang lumubog ang bangka namin ni Lolo na parang may humatak nito pailalim sa tubig. Pareho naman kaming nagulat at napasigaw. Nang nasa tubig na kami, hinanap namin ang bangka. Nang makita naming nakataob ito, mabilis kaming lumangoy ni Lolo patungo roon para makasampa sa ibabaw niyon. Sa hindi ko inaasahan, nang medyo malapit na ako roon, may kung anong nilalang ang humawak sa mga paa ko at hinatak ako patungo sa malalim na parte ng dagat. Nagpumiglas ako at nang magawa kong makaalis sa kung anumang nilalang na iyon, nakita ko ang nagliliwanag na bagay. Kaya sinisid ko ito. Nang mahawakan ko iyon, sinugod ako ng 2 nilalang, kaya nakipaglaban ako sa kanila. Mas nagliwanag pa ang bagay na iyon, kaya nagsipulasan ang kung anumang mga nilalang papasugod pa sa akin. Mabilis din akong umahon noon. Henrico, Apo! Abay, ano ba nangyayari sa'yo, ha? May nilalang po na humatak sa akin patungo sa ilalim ng tubig, Loy. Naku, mabuti na lang po. Napiglas ako sa kanya kaya nakuha ko rin tong nagliliwanag na bagay na nakita ko kanina eh. Grabe po niyan po pala to, Lo. Naku, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ng mga nilalang na yun, ha? Naku, sa kabutihang palad po, ayos lang naman po ako, Lo. Hindi po nila ako nagawang saktan. Dahil nagsipulasan po sila ng magliwanag itong pudyan na hawak ko eh. Naku, mabuti naman kung gano'n. Ay, halika na rito at tumapit ka na sa akin. Sige po, Lo. Sandali lang po. Lalangoy po ako patungo dyan sa inyo. Ay, sige po. Ingatan mo yung pudyan na nakuha mo, ha? Opo, Lo, sige po. At saka... Henrico! Hindi pa man ako nakalapit noon kay Lolo, may bigla na namang humatak sa akin pabalik sa ilalim ng tubig. Sinubukan kong magpumiglas at makipaglaban sa nilalang na nakikita ko roon, pero mabilis ang mga kilos niya. Napansin kong bahagya siyang umiiwas sa nagliliwanag na punyal na hawak ko. Kaya ginamit ko iyon para protektahan ang aking sarili. Halos tumagal din ako ng ilang minuto sa ilalim ng tubig hanggang sa maramdaman ko na lang na parang nanghihina ako. Kalaunan, hindi na ako makahinga pa, kaya sinubukan ko sanang umahon. Kaya lang ay nawalan na rin ako ng lakas para lumangoy pa. Napapikit na lang ako ng mga mata ko noon
dahil nawawalan na ako ng pag-asang makaligtas pa sa sitwasyong iyon. Ramdam kong parang inaanod ako ng malakas na agos ng tubig doon. Kaya hinayaan ko na lang. Nagising na lang ako noon dahil narinig ko ang boses ni Lolo Carding. Lolo, ang sakit ng ulat katawan ko. Ay, nako! Ay, mabuti naman at gising ka na po. Sobra na pag-alala lang nararamdaman namin ng Lola Carmen mo dahil sa nangyari sa atin sa laot. Magdahan-dahan ka lang sa pagbangon mo, Apo. Hindi pa maganda ang kalagayan mo ayon kay Tandang Maning. Kaya hindi mo pa pwedeng pilitin ang sarili mo. Naku, wag po kayong mag-alala sa akin, La. Makakaya ko naman pong bumangon kahit papano. Ay, oo nga po pala, Lo. Ano po palang nangyari sa akin? Sa pagkakatanda ko po naghiwalay tayo nang nasa laot pa po tayo, Lo. Ako tama ka dyan na po. Nagkahiwalay nga tayong dalawa. Ay nagulat lang ako nang biglang parang may humatak sa iyo pa ilalim Kaya hindi na kita nagawang tulungan. Ay naku, pasensya ka na't napahaba ka dahil sa kapabayaan ko, Apo. Ay, teka, wala po kayong kasalanan, Lo. Hindi po natin inasahan na mangyayari ang bagay na yun sa atin habang nasa laot tayo. Basta po ang mahalaga. Magkakasama na po tayo rito ngayon. Teka, siya nga po pala. Paano niyo po pala ako naiuwi rito sa bahay, Lo? Wala na rin po kasi ako maalala matapos kong mawalan ng mali. Hindi ko rin alam kung paano ka nakarating sa dalampasigan na po Halos, inaabot din kami ng isang araw sa paghanap sa'yo. Hanggang sa nakita na lang kitang nakahantusay sa dalampasigan. Malapit sa malaking bato roon. Kaya mabilis kitang nilapitan. Abay, akala ko patay ka na pero kanoon na lang ang tuwa ko nang mapag-alaman kung buhay ka pa. Kaagad kitang dinala rito sa bahay. Grabe. Hindi ko rin po alam kung paano ko nakaligtas, Lo. Pero kahit na ganun, nagpapasalamat pa rin ako dahil nakita niyo ako at naiuwi ako rito sa bahay natin. Teka, Lo. Nasaan na pa yung nagliliwanag na punyal na nakuha ko sa dagat? Ayan. Inilagay ko sa ilalim ng unan mo, Enrico. Ginawad ko na rin ng kaluban yan. Nakapagtataka nga dahil nang makita ko yung hawak mo habang nakahandusay ka Hindi na nagliliwanag ang punyal na yon. Ngayon ang nangyari rito habang nasa laot tayo Nagliliwanag na punyal? Ngayon ko lang yata narinig ang tungkol sa bagay na yan. Oo, Carmen. Abay nakita yun ni Enrico. Kaya kukunin sana dahil sakto namang lumubog ang bangka namin. Nasisisid naman yun ang apo mo. At nakuha pero may mga nilalang na kumalaban sa kanya sa ilalim ng tubig. Bago mangyari yun sa amin nakarinig pa kami ng isang tinig na humihimig Mukhang kakaiba ang bagay na yon kung ganon. Hindi kaya ikapahamak pa natin yon dahil nakuha mo ito, Apo. Baka balikan tayo ng mga nilalang na nakalaban mo. Hindi pa naman po siguro, La. Paniguradong hindi naman po nila ako nakilala. Kapag hindi po nila nakita sa akin ang punyal na ito, hindi po nila malalaman na ako ang kumuha. Pero teka, ano po bang mga nilalang yun, Lo? Napansin ko kasing parang sirena sila. At mabilis ang mga kilos nila. Marahil, sila rin ang may kagagawan ng naririnig natin doon bago nangyari ang lahat, no, Lo? Naku, marahil ay tama ka nga po. Kung hindi ako nagkakamali sa iniisip ko ngayon magindara ang mga nilalang na naengkwentro natin sa laot. Sila ang mga kilalang aswang sa dagat. Abay siguro nga sila ang dahilan kung bakit nandoon ang punyal na nakita mo. Kaya nabitawan nila o kaya natakot sila. Lalo na't nagliliwanag ito na mag-oras na yun. Hindi ako nakaimik dahil sa sinabi ni Lolo Carding. Maging si Lola Carmen ay wala ring nasabi. Pero bakas sa mukha niya ang pangamba. Hindi naman ako makapaniwala noon dahil sa ilang taon kong nangingisda
ay noon pa lamang kami nakaengkwentro ni Lolo ng mga magindara. Napagpasyahan namin ni Lolo at Lola na wag nang pag-usapan pa ang tungkol sa nangyari. Nagpahinga na lang din ako noon. Halos ilang araw ring hindi ako nakasama sa pagpapalaot. Simula naman nang mapasakabay ko ang nagliliwanag na punyal. Kapag sumapit ang gabi, pakiramdam ko ay may kakaiba sa paligid namin. Hanggang isang gabi nga noon, hindi na ako nakatiis pa. Nang maramdaman kong parang may umaaligid sa bahay namin, nagpasya akong lumabas, dala ang punyal na noon ay may kaunting liwanag na lumulusot. Dahil nasa kaluban ito, maging ang gintong hawakan nito ay nagiging matingkad. Ano kaya nangyari sa punyal nito? Marahil tama nga ang kutob kong may umaaligid sa bahay namin. Kailangan ko maganda gayong baka may bigla umatake sa akin dito. Enrico, apo, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay natin? Akala ko nakauwi na ang lolo mo dahil nakarinig ako ng mga pagyabag. Ikaw lang pala ang may gawa nun, apo. Oo pala. Nagmamatsyag lang po ako sa paligid natin la. Kinukutuban po ako kasi parang may umaaligid sa bahay natin kaya tinignan ko na lang po. Bahagya rin po kasing nagliliwanag ang punyal eh. Naku, ikaw talaga, Enrico. Huwag mo nang isipin pa ang tungkol doon. Halika na at pumasok na tayo sa loob ng bahay. Nang sa gayon, makapagpahinga ka na. Sige po la. Ayos ka lang ba, apo? Ang totoo po niyan la, parang napapaisip po ako ngayon eh. Ano ang ibig mong sabihin? Kasi halos ilang gabi ko na rin po talagang nararamdaman na may kakaiba sa paligid natin. Yung tipong may nagmamasid po sa bawat galaw natin. Pero sa tuwing tinitigil ko naman po, wala naman ako nakikita sa labas ng bahay natin. Kanina po, nagtataka ako kung bakit nagliliwanag at nagiging matingkad ang gintong hawakan ng punyal. Hindi kaya may mga aswang sa paligid natin la? Iniisip ko na baka gusto nilang kunin ang bagay nito sa akin eh. Kaya minamatsagan nila tayo. Ewan ko lang, apo ha. Mukhang hindi rin naman imposible na mangyari ang sinasabi mo. Kakaiba nga ang punyal na yan, kaya marahil maraming nilalang ang makaka-interes sa bagay na yan. Pero habang wala pang nangyayari at hindi pa natin napatutunayan na tamang iniisip mo, mas mabuti pang iwaksin na lang natin sa isipan natin ang tungkol doon. Ikaw lang rin ang magbibigay ng alalahanin sa sarili mo, apo, kapag ipinagpatuloy mo ang pag-iisip ng ganon. Ingatan mo na lang ang punyal na yan. Marahil, malaking may tutulong niyan sa iyo sa hinaharap. Ikinababahala ko lang na baka may kaakibat na responsibilidad ang pagkakaroon mo ng punyal na yan, apo. Pero sabi nga ng lolo karding mo, pagkakatiwalaan ka namin at hayaang mangyari ang mga bagay na nakatakdang maganap sa buhay mo. Natin. Naku, wag na po kayong mabahala la. Naniniwala rin po kung hindi ko makukuha ang punyal nito kung hindi pa nakatadhana sa akin ang bagay nito. Oo nga, apo. Matapos ang naging usapan namin ni Lola, nagpasya na kaming matulog. Nang mga sumunod na gabi, walang nagbabago sa mga nararamdaman ko sa paligid namin. Hinayaan ko na lang din iyon, pero naging alerto na lang ako sa mga posibleng mangyari. Kung sakali mang tama ang kutob kong may mga umaaligid sa amin. Dahil maayos na ang pakiramdam ko noon, isang gabi, nang magpapalaot sana si Lolo Carding, sumama ako sa kanya. Ayaw naman noon ni Lolo, kaya kinausap ko siya at pinilit. Sigurado ka bang sasama ka na talaga sa akin, apo? Opo, Lo.
Maayos na po talaga ang pakiramdam ko kaya wala na po kayong dapat alalahanin sa akin. Sige na po, Lo. Isama niyo na po ako dahil gusto ko na rin pong makatulong sa inyo eh. Ay, Osha. Dahil mapilit ka rin wala na akong magagawa pa kundi ang hayaan ka na lang sumama sa akin. Ay basta handa mo na lang ang mga gamit na dadalhin mo nang sa gayon makaalis na tayo. Bilisan mo. Ay, sige po, Lo. Ay teka, sa nga pala po. Dadalhin mo bang punyal mo? Iiwan mo yan dito. Siguro po, dadalhin ko na lang po, Lo. Pero, hindi ba't sabi mo hindi mo ipapakita yan sa ibang tao lalo na sa mga nilalang na nakaengkwentro natin noon. Naku malalaman nilang ikaw ang nakakuha ng nagliliwanag na punyal. Kaya baka kung ikapahamak pa natin kung sakaling dalhin mo yan. Naisip ko na rin po yan, Lo, pero parang mas mabuti na rin po sigurong dalhin ko to. Hindi rin naman po nila ito makikita kapag hindi ito nagliliwanag. Tsaka isa pa po, may kaluban naman po ito. Kaya kapag nagliwanag man po ito, Lo, ako pa rin po yung unang makakapansin. Lalo na, nagiging matingkad din pong hawakan nito kapag nagliliwanag. Ay, Osha, ikaw ang bahala. Kung gusto mo talagang dalhin yan hindi na kita pipigilan pa. Salamat po. Basta wag na po kayo mag-alala, Lo. Isa pa po naisip kong magagamit ko rin po itong punyal na to sakaling may hindi nasa mangyari. O kaya mapapalaban po ako. Tayo. Sa tingin ko naman po malaki po yung may tutulong nito. Lalo na po kung aswang ang makiengkwentro natin. Dahil masisilaw sila rito kapag nagliwanag to sa harapan nila. Oo nga no. May tama ka rin doon na po. Hinala ko nagliliwanag lang ang punyal na yan kapag may mga aswang na malapit sa bagay na yan. Marahil hudyat rin ito na may panganib sa paligid. Nagiging karaniwang punyal lang din kasi yan tuwing umaga Ganun na nga rin po siguro, Lo. Mabuti na rin po siguro yun para alam po natin may aswang sa paligid natin. At nanganganib tayo dahil sa punyal na ito. Sige na po. Tara na. Kailangan makarami tayo ng mahuhuling isda pambawi sa ilang araw na kakunti lang ang dayuwi ko rito sa bahay. Tumangulang noon ako kay Lolo bilang tugon. Dahil natutulog na si Lola Carmen, hindi na kami nakapagpaalam pa sa kanya. Pagkalabas namin ni Lolo sa bahay namin, kakaiba ang bigat ng pakiramdam ko noon. Hindi ko alam kung bakit, pero ipinagsawalang bahala ko na lang muna. Maglalakad na sana kami ni Lolo paalis ng bahay namin para pumunta sa dalampasigan nang may maulinigan kaming ingay sa paligid namin. Napahinto kaming dalawa at nagkatitigan dahil hindi kami pwedeng magkamali sa mabibilis na mga pagyabag na narinig namin. Alam naming hindi lang isa ang may gawa niyon, kung hindi marami. Kaya nabahala kami ni Lolo. Napatingin din ako sa punyal na nasa tagiliran ko at napansin kong nagiging matingkad na naman ang hawakan niyon at bahagyang may lumulusot na liwanag. Kaya alam kong may panganib ng mga sandaling yon. Hindi ako pwede magkamali na mga aswang ang may gawa ng mga pagyabag na hemno. Tignan niyo ang punyal dahil nagiging matingkad ang hawakan nito. Naku, tama ka nga po. Mukhang pinaliligiran tayo ngayon ng mga aswang. Kung ganoon, simula nang mapunta sa akin ang punyal na ito, hindi nga ako nagkamali ng nararamdaman kong may naging kakaiba sa paligid natin, Lo. Marahil noon pa man, minamatyagan na talaga nila ako. Tayo, Lo. Posible nga sinasabi mong yan na po. Ay kaya pala minsan kapag naglalakad ako papunta sa dalampasigan, ramdam kong may mga matang nakabasid sa akin. At may kung anong sumusunod sa likuran ko. Ay kapag naman nagpapalingalinga ako, ay wala naman ako nakikita. Hindi ko akalaing may nakabantay nga pala talaga sa akin. Kung hindi po ako nagkakamali, pakay po nilang punyal na ito. Pwes, nagkakamali sila kung inaakala nilang ibibigay ko ito sa kanila. Okay, makukuha nila ito sa akin. Basta wag mong hayaang mapunta sa kanila punyal na yan na po. Paniguradong may ibang balak sila sa bagay na yan. Opolo. O siya, dito ka na lang muna po ha. At kukunin ko lang ang mga itak natin. Babalik ako kaagad
para kung sakaling sugurin man tayo ng mga nilalang na nakapaligid sa atin sa mga oras na ito, may magiging armas tayong panlaban sa kanila. Sige, Polo. Bilisan lang po ninyo, ha? At baka matake po ang mga nilalang na yan, eh. Oo, Apo, sige. Kinuha ni Lolo ang mga itak namin sa loob ng bahay at bumalik din kaagad. Ibinigay niya sa akin ang isang itak. Inihanda namin ang mga sarili namin sa mga susunod na mangyayari. Nasa ganoong sitwasyon kami ni Lolo Carding nang makarinig kami ng sunod-sunod na pag-angil. Nagpalingalinga kaming dalawa at napansin namin ang mapupulang mga mata ng mga aswang na nakapaligid sa amin noon. Nang una, nag-alangan pa kami ni Lolo sa magiging susunod na hakbang namin. Nang marinig namin ang mabibilis na mga pagyabag ng mga aswang na yon na papalapit sa aming dalawa, napahawak kami ng mahigpit sa mga itak namin. Naisip kong hugutin na rin sa kaluban niya ang punyal na nagliliwanag na noon. Dahil sa ginawa ko, nakita namin ni Lolo ang mga aswang na papasugod sa amin. Nasilaw ang mga aswang at napahinto sa pagtakbo. Kami na ni Lolo ang umatake sa kanila. Kung ang nagliliwanag na punyalgang ito ang pakay niyo rito, ngayon pa lang, sinasabi ko na hindi niyo ito makakuha sa akin. Kahit pa na gabi-gabi kayong babalik at magmamadsak dito sa bahay namin, wala kayong mapapala sa akin! Apa, sugurin lang natin sila na sugurin habang nasisilaw pa sila sa liwanag ng punyal. Kahit papano mahihirapan din sila makipaglaban dahil sa hawak mo. Sige, Polo, gagawin po natin yun. Hindi ako papayag na makuha nila ang bagay nito. Sige pa, ako na ang kakalaban sa mga aswang sa bahaging ito. Ikaw na ang bahala sa iba pa. Apollo, mag-ingat po kayo. Ikaw rin na pa. Kung ganon, wala na rin kami mapagpipilian pa kung hindi ang labanan kayo para makuha ang punyal na yan. Hindi yan sa inyo, kaya wala kayong karapatan para kunin yan. Simula nang masisit ko ito sa dagat, itinuring ko ng akin ang nagliliwanag na punyal nito. Wala kang alam tungkol sa bagay na yan at kung saan ito nagmula. Hindi mo rin alam na simula nang makuha mo yan, nanganganib na ang buhay ninyo lahat. Ano ba? Hindi ko na kailangan malaman pa tungkol sa punyal nito. Basta, hindi ito makukuha sa akin. Tignan na lang natin kung ganon. Hindi namin kayo titigilan hanggat hindi napabasa kami namin ang punyal na yan. Utos yun ng aming pinuno. Kaya kahit ano mangyari, gagawin namin ang lahat para makuha at maibalik yan kung saan nararapat ang bagay na yan. Mga kasama, kaya nang sabi ni Pinulong Isaac, kapag nalaban sila, huwag nang bubuhayin pa! Apa, wala nang atrasan ito. Simulado ng laban sa mga nilalang ito. Kaya lumaban na lang din tayo. Apollo! Inihanda na namin ni Lolo ang mga sarili namin dahil mabilis kaming sinugod ng mga aswang na yon. Kahit nasisilaw sila sa punyal na hawak ko, wala silang naging pakialam at walang tigil nila kaming inatake ni Lolo. Nang una, iwas ng iwas ang ginagawa namin ni Lolo Carding. Pero nang lumaon, hindi na rin kami nagpatalo sa kanila. Sinasabayan na namin ni Lolo ang mga pag-atake at galaw na mga nilalang na kalaban namin. Sa tuwing may natatagang aswang si Lolo, napapahiyaw na lang ang mga iyon. Dalawa naman ang gamit ko noon sa pakikipaglaban. Ang itak at ang punyal na nagliliwanag. Kapag may lumalapit sa aking aswang at nagagawa ko silang tagain, hindi na rin ako nagdadalawang isip na tapusin sila gamit ang nagliliwanag na punyal. Kaagad naman silang bumabagsak at namamatay dahil nagiging malaki ang sugat na nagagawa niyon sa bahagi ng katawan nila na natatamaan nito. Suburin lang sila na suburin! Tandaan ninyo ang sinabi ng Pinulong Isaac. Huwag kayong matakot na mamatay dahil ang mahalaga ay makuha natin ang punyal na yan! Alam nyo kung gaano kadelikado ang bagay niya para sa atin! Kung ganon, kinakatakutan ninyo ang punyal na ito, kaya gusto nyo makuha!
Wala akong sinabing kinatatakutan namin ang bagay na yan! Pero sa tono ng boses mo, mukhang may bakas ng takot ang pagkakasabi mo nun ah. Tumahimik ka! Apa! Gawin na lang din natin ang nararapat sa mga aswang na yan at yun ay patayin sila! Mas mabuti na rin wala ng mga nilalang na tulad nila ang mabubuhay rito sa mundo natin. Kung gayon, hindi pa sila naghahasik ng kasamahan marahil balang araw, gagawin din nila ang bagay na yon. Kaya ngayon pa lang, ay dapat na silang pigilan! Sige po, no. Susubukan po natin gawin ang bagay na gusto ninyo. Ah! Kung inaakala ninyo magiging madali lang iyon, dahil nasa inyo ang nagliliwanag na punyal, nagkakamali rin kayo. Marami ang bilang namin, kaya bago pa man ninyo kami maubos at mabatay, siguradong makukuha na namin sa inyo ang punyal na yan! Hindi naman natin malalaman kung makakaya namin kayong ubusin na mapatay kung hindi natin susubukan, di ba? At isa pa, nasimulan na rin namin ang pagkikipaglaban sa inyo. Kaya ipagpapatuloy na lang namin. Hindi rin naman ninyo kami titigilan. Kaya't mas mabuti nang matapos ang laban sa pagitan natin. Sige! Kung gusto nyo na matukong laban, ibibigay namin sa inyo yun! Kayong lahat, sabay-sabay silang atakin! Walang aatras! Hanggat hindi napapatay ang dalawang yan! Ganoon din tayo pa. Hindi na rin natin sila atrasan ngayon! O Palo! Dahil sabay-sabay na sumugod ang mga aswang sa amin, wala na kaming nagawa ni Lolo kung hindi ang salubungin sila. Mas nagliwanag naman noon ang punyal na hawak ko, kaya lumakas ang loob ko. Hindi ako nakaramdam ng kahit na anong takot noon dahil nag-iinit ang hawak ng punyal na yon. Dahilan para gumaan ang aking katawan. Nagulat na lang din ako nang nag-ibayo ang liksi ko at nagagawa kong makipagsabayan sa mabibilis na pagkilos ng mga aswang na kalaban ko. Napapatingin pa ako kay Lolo Carding dahil naririnig kong napapahiyaw ng malakas ang mga aswang na nagagawa niyang paslangin. Hindi na rin ako nagdalawang isip noon at sinimulan ko ang pag-atake sa mga aswang. Pinagtataga ko ang bawat nilalang na lalapit sa akin. Kasabay ng pagtaga ay ang pagtarak ng nagliliwanag na punyal sa kanilang likuran. O kaya ay liig. Dahilan para mamatay sila. No! Tapusin na po natin sila! Mukhang may balak po ang iba sa kanila na tumakas. Kapag hindi natin sila pinaslang ngayon, makakatakbo pa sila at makakabunta sa iba nilang mga kasamaan. Sige pa! Mga walang kwenta! Huwag kayong matakot sa binatang yan! Tayo ang dapat nilang katakutan! At hindi tayo ang dapat na matakot sa kanila! Mukhang hindi yata sumasang-ayon sa iyo ang mga kasamahan mo. Tignan mo sila! Dahil nag-aalangan sila na sumugod pa! Huwag kang magpakampante, binata! Kayong lahat! Tandaan niyo ang sinabi ni Pinunong Isaac! Walang uuwi sa kuta natin nang hindi na lang nagliliwanag ng punyal! Galit na galit ang ating pinuno dahil sa naging kapalpakan ng mga nilalang ngayon. Kaya huwag na nating dagdagan pa! Ano ba? Huwag mo nang pilitin ang mga kasamahan mong ayaw na lumaban. Eh bakit hindi na lang ikaw ang lumaban sa akin ngayong gabi? Kaya sabi mo nga naman, walang kwenta ang mga kasamahan mo. Huwag mo nga akong ditaan, binata! Masyado pang maaga para maglaban tayong dalawa. Kapag naubos iyo paslangin ang mga kasamahan ko, marahil sa pagkakataong iyon, ay ako na mismo makikipaglaban sa inyo! Duda na ako na gagawin mo yon. Kitang-kita ang takot sa mga mata mo eh. Tumigil ka! Hindi ako takot sa'yo! Kayong lahat! Sumugod na kayo kung ayaw ninyong ako! O kaya si Pinunong Isaac pa mismo ang babatay sa inyo! Apa! Maghanda ka! Susugod ulit sila! O Palo! Muli kaming nakipaglaban ni Lolo Carding sa mga aswang na sumusugod sa amin. Napapatingin ako sa nilalang na nakakausap namin ni Lolo at kitang-kita ang magkahalong galit at takot sa mukha niya. Ipinakita ko naman sa kanya
kung paano ko paslangin ang mga kasamahan niya. Bawat aswang na sumusugod sa akin, mabilis kong tinataga sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Kapag nagagawa ko silang sugatan, hindi ko na pinapalampas na mapas lang sila gamit ang nagliliwanag na punyal. Nangingisay lang sila kapag tinatarak ko ang punyal sa leeg nila. O kaya ay ginigilitan sila sa kanilang lalamunan. Dahil sa pakikipaglaban namin ni Lolo, halos napaslan na namin ang mga aswang na sumusugod sa amin ng gabing iyon. Dahil sa nakikita ng iba nilang mga kasamahan, nagsimulang magsipulasan ang mga nilalang. Maging ang aswang na nakausap namin ni Lolo ay wala na ring nagawa kung hindi ang tumakbo paalis doon. Lo, huwag na po natin silang hayaang makatakas pa. Paniguradong magsusumbong sila sa kanilang pinuno. Tama ka, Apo. Halika na! Habulin na natin sila! Baka sakaling matuntun natin sila sa kanilang kuta! Sige po, Lo. Ilalagay ko na po muna sa kaluban niya ang punyal na ito. At baka mabitawan ko habang tumatakbo eh. May mahirap na po. Baka makuha ng mga aswang na yun. Maliwanag naman ang madadaanan natin dahil bilog na bilog ang buwan ngayon. Sige, Apo, ikaw ang bahala. Ay, basta mahalaga yung mahabol natin ang mga aswang na yon. At mapatay sila, kagaya ng mga kasamahan nila. Opo, Lo. At kapag hindi nila tayo tinigilan, hindi rin po ako titigil na makipaglaban sa kanila hanggat hindi ko sila nauubos at mapatay. Hindi ko man alam kung ano pa ang kayang gawin ng nagliliwanag ng punyal na ito. Pero naniniwala akong malaki ang may tutulong nito sa atin para puksayin ang mga aswang na yun, Lo. Tama ka sa bagay na yun, Apo. Basta, ingatan mo ng mabuti ang punyal na yan. At ang sa gayon hindi makuha ng mga aswang na yon. Paniguradong may dahilan kung bakit napunta sa iyo ang punyal na yan, Apo. Yun din po ang iniisip ko, Lo. Kaya wag po kayong mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para protektahan ang punyal, Lo. Sige, Apo. Bilisan na natin ang pagtakbo. Ay, mukhang papunta ang iba sa kanila roon sa dalampasigan. Tara po, Lo. Puntahan na po natin. Pinilisan namin ni Lolo ang pagtakbo hanggang sa makarating kami sa dalampasigan. Dalawa lang kaming tao roon ng kaming iyon. Hindi man lang namin nakita ang mga aswang na hinahabol namin. Kaya napailing kami ni Lolo, gayong nakatakas ang mga nilalang na yon sa amin. Nagpalingalinga pa kami para siguraduhin walang aswang doon at hindi namin inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Nakarinig kami noon ng magandang tinig na humihimig. Nakaramdam kami ng kakaiba ni Lolo at nadadala kami sa tinig na iyon. Pero pinipigilan namin ang mga sarili namin na makaramdam ng antok. Biglang umambon at ilang sandali pa, lumakas ang ihip ng hangin maging ang alon. Lo, ganito rin po ang himig na naririnig natin nung nasa laot tayo, hindi po ba? Oo nga, Apo. Hindi ka nagkakamali sa bagay na yun, Enrico. Naku po, mukhang hindi maganda ang sitwasyon natin ngayon. Posibleng nasa paligid lang natin ang mga nilalang ngayon. Kaya kailangan nating maging alerto at maingat, Apo. Tama po kayo. Posible po kayang silang dahilan kung bakit lumalakas ang ihip ng hangin ngayon at maging ang maalon. Posible nga yun, Apo. Pakiramdam ko nga hinaantok na rin ako dahil sa magandang himig na naririnig natin. Ako rin nga po, Loy. Ano pong gagawin natin ngayon, Lo? Siguradong kapag nagtagal pa tayo rito, baka mapahamak po tayo. Tama ka, Apo. Mabuti pa umalis na muna tayo rito, ha? Huwag na muna tayo magpalaot ngayong gabi dahil delikado na at baka maulit ang nangyari sa atin noon. Sige po, Lo. Halika na po. Umuwi na po tayo. Matapos din ang naglilaban natin sa mga aswang na yun. Nakaramdam po ako ng pagod ngayon eh. Sige na, Apo. Tara na. Akmang hahakbang na sana kami ni Lolo paalis doon nang mas lumakas pa ang himig na naririnig naming dalawa. Maging ang ihip ng hangin at alon ay ganoon din. Kinutuban ako ng hindi maganda. Lalo na at ilang sandali lang, napaharap kami sa dagat
at may napansin kaming dalawang nilalang doon. Hindi ko nagawang tignan noon si Lolo dahil naituon ko ang atensyon ko sa mga nilalang na iyon. Napansin ko kaagad ang mapupulan nilang mata na nagbabaga sa dilim. Kahit anong pilit ko na ilihis ang tingin ko sa kanila, hindi ko nagawa. Hindi ko rin matignan noon kung ano ang nangyayari. Sa punyal na nasa kaluban nito, naririnig kong tinatawag ako ni Lolo. Pero hindi ko magawang makalingon sa kanya. Enrico! No! Ayos na po ba kayo? Hindi ko pumahigal ang ulo ko. Hindi po ako makalingon sa inyo at makatingin man lang sa ibang bahagi. Hindi maganda ito, Apo! Ganon din ang nangyayari sa akin! Hindi ko maigalhaw ang katawan ko! Ano na pong gagawin natin ngayon, Lo? Hindi ko rin alam, Apo! Marahil dahil ito sa ginagawa ng mga nilalang na yon. Malakas ang kutuktong sila ang mag-indahra na nakainkwentro natin noon sa laot. Siguro nga po, Lo. Hindi kaya nandito sila dahil gusto rin nila kunin ang punyal na ito, Lo. Siguro nga, Apo. Basta, huwag ka magpapadala sa magandang boses sila, ha? Kapag nagpatuloy pa paghimig nila, pagkatuloy na rin tayong mawala sa mga sarili natin. Tama po kayo, Lo. Susubukan ko pang maialis ang tingin ko sa kanila. Sige, Apo. Sinubukan ko ngang ilihis ang tingin ko. Pero parang may kung anong pumipigil sa akin. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko ng mga oras na yon. Patuloy lang ang mga himig na naririnig namin ni Lolo. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may marinig akong boses ng isang babae. Malumanay ang boses na iyon, kaya parang musika rin yun sa aking pandinig. Enrico. Apo! Huwag kang susunod sa kung ano mang sabihin ng babae niyan. Napapahamak ka lang dahil sa kanya. Lo, ang ganda po ng boses niya. Hindi ko po mapigilang mahumaling. Hindi maganda ito. Apo! Huwag na huwag ka susunod sa iuutos sa saya, Apo. Kailangan natin makaalis dito bago pa man mahuli ang lahat. Ayokong umalis dito, Lo. Apo! Apo! Enrico, lumapit ka sa akin. Pangako, hindi kita sasaktan kapag nakalapit ka na sa akin. Enrico! Takpan mo ang tinga mo, Apo! Hindi ka pwedeng lumapit sa mga nilalang na yan. Mapapahamak ka lang, Apo ko! Halika na rito, Enrico. Ako ang pakinggan mo. Kakantahin kita hanggang sa gusto mo. Alam kong gusto mong marinig ang boses ko. Sige. Susundin ko ang gusto mo. Hintayin mo ko dyan at lalapit ako sa iyo. Yan. Tama nga, Enrico. Makinig ka sa akin. Pareho tayong matutuwa sakaling tuluyan ka nang makalapit sa akin. Sige lang, Enrico. Lumakad ka. Lumakad ka lang patungo rito. Hindi kita gagawan ng masama. Nangangako ako. Hindi! Hindi! Enrico! Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin noon. Naririnig ko ang boses ni Lolo na pumipigil sa akin. Pero mas gusto ng katawan ko na lumapit sa nilalang na nagdidikta sa akin na lumapit sa kanya. Patuloy akong naglakad noon patungo sa babaeng nagdidikta sa akin hanggang sa makalapit ako sa kanya. Nakatuon lang ang tingin ko sa kanya kaya hindi ko na napansing nagliliwanag ang punyal sa kaluban nito at nagiging matingkad na rin pala ang hawakan niyon. Sinubukan kong kapain ang punyal at nang magawa kong mahawakan ito, naramdaman kong nagiinit ang punyal na iyon. Hindi ko inalis ang pagkakahawak ko dito hanggang sa narinig kong nagwika ang nilalang na noon ay kalahating dipa na lang ang layo sa akin. Tumigil din noon ang himig na naririnig ko kaya unti-unti akong bumabalik sa sarili ko.
Alam naming ikaw ang nakakuha ng nagliliwanag na punyal. Ibigay mo na sa akin ang punyal na yan, Enrico. Walang mangyayaring masama sa inyo ng lolo at lola mo kapag binalik mo sa amin ang punyal na nasa iyo. Huwag kang makinig sa kanya, Enrico! Layuan mo siya po! Teka, sandali. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko ibibigay sa inyo yung punyal na ito. Kung nagawa man ninyong kontrolin ako dahil sa magandang boses nyo, pues, ngayong wala na ito. Hindi na uubra sa akin ang kung ano mang iutos mo! Hindi! Huwag kang lumayo sa akin! Ibigay mo sa akin ang punyal na yan! Alona, hindi maganda ito. Mukhang nandito na rin sina Pinunong Isaac. Hindi pwede ito. Kailangan na nating umalis dito, anak, bago pa man nila tayo mahuli. Papa! Huwag kami mga aswang na paparating dito! Kailangan nating umalis at umuwi na sa bahay! Baka kung ano mangyari sa lola mo, lalo na't mag-isa lang siya roon! Sige, Polo! Tatakbo na sana kami nang magsidatingan ang mga aswang. Pinalibutan nila kami, kaya naging alerto kami ni Lolo Carding. Napalingon ako sa dalawang magindara na noon ay hinila ng mga aswang paalis sa tubig. Narinig kong napapasigaw ang dalawang nilalang, pero walang pakialam sa kanila ang mga aswang. Patuloy silang hinihila ng mga ito hanggang sa nakalayo na sila sa tubig. Walang ano-ano, may isang nilalang ang dumating. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko ang mabilis na pagkilos niya. Para siyang ahas na gumagapang sa lupa. At nang makarating siya sa harapan ng dalawang magindara, natakot ang mga iyon sa kanya. Pakiusap, Pinunong Isaac! Huwag ninyo kami papatayin ang anak ko. Hindi namin sinasadyang maiwala ang punyal. Bigla rin sumama ang panahon ng gabing ibinigay mo ito sa amin. At nakipagkasundo kami sa inyo. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang punyal. Pero pinikuha niyo ko, Athena, Aloha. Sinabi ko sa inyong dalhin niyo bagay na yun sa pinakailalim na parte ng karagatan at doon niyo ilibing o iwan. Pero anong nangyari? Nakuha pa ng binatang iyon ang nagliliwanag na punyal. Hindi po namin sinasadyang mangyari ang lahat ng iyon, Pinunong Isaac. Nabitawan po namin iyon at alis ang kaluban nito. Kaya hindi namin magawang lapitan ng aking ina. Nasilaw po kami dahil sa liwanag ng punyal ng mga panahong iyon. Kaya hindi na po namin nakuha at nakita pa ang binatang iyon. Tama po si Alona, Pinunong Isaac. Sinubukan naman naming makuha ang punyal sa binatang yon at nakipaglaban kami sa kanya sa laot. Pero sa hindi inaasahan, may kung anong enerhiya ang bumalot sa kanya. Dahilan para magawa niya makatakas sa amin noon. Tama po ang aking ina, Pinunong Isaac. Kitang-kita naming dalawa kung paanong nagliwanag ang punyal dahil hawak siya ng binatang iyon. Marahil pinili ng punyal ang lalaking iyon kaya rin siya nakaligtas sa amin. Nagulat na lang kami noon dahil nawala ang liwanag sa paligid. Nawala na rin ang binata at hindi na namin siya mahanap pa. Nakikiusap kami sa inyo, Pinunong Isaac. Pagkawalan ninyo kami ni Alona at huwag po ninyo kaming papatayin. Pangako, hindi na kami magpapakita sa inyo kapag hinayaan ninyo kaming makaalis ng anak ko ngayon. Papa, matapos sa mga narinig dati sa mga magindara na yon, marahil ngayon ay nasagot na rin ang tanong sa isipan mo. Kung paano ka nga ba nakaligtas sa lahat at sa mga nilalang na yon? Tama nga po kayo, Lo. Kahit pa paano naliwanagan na po ako tungkol sa mga bagay na yun. Pero naawa ko sa dalawang yun kasi posibleng patayin sila ng pinuno ng mga aswang na kalaban natin kanina Basta huwag na natin silang alalahanin, Papo. Ang mas isipin natin ngayon kung paano tayo makakaligtas sa mga aswang na ito. Panigurado kapag nagawa nilang patayin ng mga magindara na yon, bakwe, tayo naman lang isusunod nila. Oo nga po, Lo. Isa ngayon. Hindi ko pa po alam kung paano tayo makakaalis dito. Lalo na pinaliligiran din tayo ng mga alagad ng mga aswang na yon. Pag-isipan natin ang mabuti ang magiging akbag natin na po. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos ngayon dahil mas marami ang kalaban natin
kung ikukumpara sa bilang natin. Hindi tayo pwedeng mapahamak at baka kung ano pa mangyari sa atin dito eh. Sige, Polo. Naintindihan ko naman po ang punto nyo. Nanatili kaming alerto noon ni Lolo Carding sa posibleng pagsugod ng mga aswang sa amin. Nakikinig din kami sa pag-uusap ng pinuno ng mga aswang at ng dalawang magindara. Dahil sa mga naririnig namin sa kanila, napapaisip ako kung gaano kahiwaga ang nagliliwanag na punyal at kung bakit gusto itong dalhin ng mga aswang sa lupa sa pinakailalim na bahagi ng karagatan. Nasa ganoong sitwasyon kami nang biglang napasigaw ang pinuno ng mga aswang. Bakas sa boses niya ang matinding galit sa mga aswang sa dagat. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan bakit nagawa niyong bitiwan ang nagliliwanag na punyal na pinagkatiwala ko sa inyo. Alam ninyong dalawa kung ano ang posibleng mangyari kapag napunta yon sa mga tao. Kaya hindi ko mapapatawad ang naging kapalpakan ninyong dalawa. Ang dapat sa inyo ay patayin bilang kapalit sa ginawa ninyo. Huwag po, Pinunong Isaac! Patawarin niyo po kami, Pinunong Isaac. Huwag po ninyo kaming patayin. Gusto pa po namin mabuhay. Kung gusto niyo palang mabuhay pa, sana inayos ninyo ang trabaho ninyong dalawa. Hindi na po mauulit, Pinunong Isaac. Talagang hindi na mauulit pa dahil ang gabing ito ang magiging katapusan ninyong dalawa. Papatayin ko kayo dahil palpak kayo. Sana hindi ko na lang ipinagkatiwala sa inyo ang nagliliwanag na punyal. Hindi nyo kami pwedeng patayin. Wala kami kasalanan sa inyo. Hindi kami papayag na mamamatay lang kami. Lalabanan na lang namin kayo. Nagkakamali kayo ng binangga nyo. Matatapos na ang buhay ninyong dalawa. Uunay kitang patayin. Ito na ang nararapat sa iyo, Aloha. Ang puluputan hanggang sa hindi ka na makahinga pa. Hindi! Alona! Anak! Ang hanap ko! Hayop ka! Pinunong Isaac! Tuma kang hayop na ako, Adina. Isusunod na kita. Kaya ng alak mo. Pupuluputan kita hanggang sa hindi ka na makahinga pa. Nagulat ako dahil sa ginawang pagpatay ng pinuno ng mga aswang sa dalawang magindara. Hindi ako namamalikmata dahil kalahating tao at ahas ang pinuno ng mga aswang na iyon. Gamit ang pang-ilalim na katawan niya, ay nagawa niyang patayin ng walang kahirap-hirap ang dalawang magindara nang paluputan niya ang mga nilalang na iyon. Nang mapaslang na niya ang mag-inang magindara, mabilis siyang lumapit sa direksyon namin. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit, kinuha ko na ang nagliliwanag na punyal sa kaluban nito. Hinawakan ko iyon na mahigpit at dahil sa ginawa ko, nasilaw ang mga aswang at bahagya silang napalayo sa amin ni Lolo. Akala ko'y nagbibiro lang sila Sebastian sa akin. Nasabihin nilang nakuha ng isang binatang nagliliwanag na punyal. Pero hindi pala. Ikaw marahil ang binatang tinutukoy nila na nakakuha ng bagay na yon. Ikaw rin pala ang dahilan kung bakit nalagasan kami ng kasamahan dahil nakapaglaban sila sa iyo. Tama ka. Ako nga ang taong tinutukoy nila at kami ni Lolong nakapatay sa mga kasamahan mo. Eh ano naman sa iyo ngayon kung nasa akin ang nagliliwanag na punyal na ito? Ang lakas ng loob mong kausapin ako sa ganyang tono, binata. Hindi mo ako kilala, pero hindi ko nararamdaman at nakikitaan ng takot ang isang tulad mo.
Kahit pa na maraming aswang ang kaharap ninyo ngayon. Apo, hindi ka dapat matakot sa mga nilalang na yan. Kahit gaano pa sila karami, kung alam mong nasa tama ka at puro ang intensyon mo, kusa kang papatubayan ng nasa itaas. Popolo, dahil nga po na sinabi ng dalawang magindara, marahil pinili rin ako ng nagliliwanag ng punyal na ito. Kaya nagawa kong makaligtas sa kanila noon. Naniniwala akong makakaya ko rin po ngayon. Dahil na rin sa tulong nito. Tama ka dyan, Apo. Huwag kang panghinaan ng loob. Makakaya nating labanan ng mga aswang na yan, Apo. Magtiwala lang tayo. Popolo, hindi naman po ako nakakaramdam ng takot sa mga nilalang na yan eh. Siguro, nababahala lang po ako. Dahil baka pati po kayo'y mapahamak dahil sa kanila eh. Huwag mo akong intindihin, Apo. Walang mangyayaring masama sa akin. Dahil kaya ko naman ang sarili ko. Wala namang mangyayaring masama sa inyo kung ibibigay mo lang ng kusa sa akin ang punyal na yan. Hindi ko gagawin sa inyo ang kung anumang ginawa ko sa dalawang magindara na iyon. Kahit anong mangyari, Enrico, huwag kang magtitiwala sa mga aswang na tulad nila. Hindi po mangyayari yan, Lo. Kung ayaw mong ibigay, simulan ang laban. Kaya, sugurin niyo sila at patayin silang dalawa! Sinugod kami ng mga alagad ng pinunong aswang na iyon. Wala na kaming nagawa ni Lolo kung hindi ang makipaglaban na lang sa kanila. Hinawakan ko na mahigpit ang nagliliwanag na punyal at naramdaman ko ang init nito. Bigla ko ring naramdaman na parang gumaan ang katawan ko. Kaya alam kong nag-ibayo ang liksi ko. Dahilan para magawa ko ring makipagsabayan sa pag-iwas at pag-atake sa mga aswang na noon ay sumusugod sa amin ni Lolo. Nakita kong pinagtataga ni Lolo Carding ang mga aswang na iyon. At sa kabutihang palad, natatamaan niya ang liig ng mga nilalang. Nabubuwal sila sa lupa at hindi na nakakabangon pa. Dahil sa ginagawa ni Lolo, ginanahan din ako makipaglaban sa mga aswang. Pinagtataga ko rin at pinupunterya ang kanilang liig ng pagtaga at kasabay ng pagtarak ng punyal. Nangingisay na lang sila at bumagsak sa lupa ng walang buhay. Nagalit ka yata dahil sa nakikita mong nakakaya namin patayin at pabagsakin ang mga nasasakupan mo. Hindi mo ba inasahan na ganitong senaryo makikita mo habang nakikipaglaban kami sa kanila? Hindi naman ako nagagalit dahil napapatay niyo sila. Inaasahan ko na rin ang bagay na iyon. Dahil nagawa niyo na rin iyon sa mga kasamahan naming unang sumugod dito sa inyo. Eh kung gano'n, bakit parang hindi mo matanggap na unti-unti naming napapaslang ang mga alagad mo? Walang problema sa akin kung papatay ninyo sila. Kahit ubusin pa ninyo silang paslagin, ay wala akong pakialam. Ang hindi ko lang matanggap ay isang mahina at karaniwang tao lang ang makakagawa niyon na pinapalakas lang na nagliliwanag na punyal na nasisisid niya sa karagatan. Wala akong pakialam kung mahina ang tingin mo sa akin. Isa lang ang masasabi ko sa'yo. At yun ay hindi kaahayaan ng mahinang tao na ito na mabuhay ka pa. Hindi lang alagad mo uubusin kong patayin, kundi maging ikaw. Sige! Patunayan mo sa akin na kaya mo yun, binata! At gagawin ko talaga yon. Kaya humanda ka! Sinugod pa kami ng ibang mga aswang noon. Kaya hindi na namin sila inatrasan pa ni Lolo. Patuloy lang kaming nakipagbuno sa kanila hanggang sa nagawa rin namin silang paslangin. Napatingin pa ako sa mga aswang na wala ng buhay. At halos lahat sa kanila ay namatay dahil sa pagtaga namin at pagtarak ko ng nagliliwanag na punyal sa kanilang leeg at dibdib. Hindi namin tinigilan ni Lolo ang pagpatay sa mga aswang na iyon hanggang sa napatigil na lang sa pagsugod ang mga nilalang. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami
ng malakas na pagsigaw na tila humihingi ng tulong. Nagkatitigan kami ni Lolo Carding dahil alam naming parehong boses iyon ni Lola Carmen. Bitiwan niyo ako! Tulungan niyo ako! Naku po, hindi maganda ito. Ano gagawin nila kay Carmen? Hindi ko sila pwedeng hayaan na may gawin silang masama sa asawa ko! No! Huwag kayong magpadalos-dalos! Baka pati kayo mabihag ng mga aso na yan! Pero kailangan ako ng Lola Carmen Enrico! Hindi ko siya pwedeng pabayaan lang doon na po! Kailangan ko siyang iligtas! Sandali lang, Polo! Hindi! Nahuli ng mga aso si Lolo Carding! Naku po! Dalawang na nga sila ni Lola! Ang bihag ng mga nilalang na yun! Mga hayop kayo! Bitawan niyo ako! Pabayaan niyo kami ng asawa ko! Gayon ay mag-isa ka na lang nalalaban sa amin. Nagawa ng bihagin ng mga alagad ko ang lolo't lola mo. Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Umanda kayo sa akin! Dahil hindi ko kayo mapapatawad kapag may nangyaring masama sa kanilang dalawa! Sebastian, mabuti naman at nagawa kong mabihag ang lola ng binatang ito. Swerte na lang din dahil pati ang lolo niya na tumutulong sa kanya sa pakikipaglaban ay nabihag na rin. Huwag ninyong pakawalan ng dalawang yan hanggat hindi natin nakukuha ang bagay natin sa binatang ito. Magagamit natin ang dalawang matandang yan. Sige po, Pinunong Isaac. Gagawin po namin kung ano ang inuutos ninyo. Kaya mamili ka ngayong binata. Papatay ko ang lola't lola mo o ibibigay mo sa akin ang punyal na yan. Wala tayong magiging problema kapag kusabo yung binigay. Dahil palalayain ko kayo at hindi ko kayo papatayin. Hindi ako naniniwala sa mga nilalang na katulad mo. At kahit kailan, hindi mapagkakatiwalaan ng mga aswang. Lalo na ikaw! Ibig sabihin ba nito? Mas pinipili mong mamatay sila kaysa iligtas! Wala akong sinabing ganon! Pero mukhang iyon na rin ang ibig mo sabihin kapag nakipaglaban ka pa sa amin. Ililigtas ko silang dalawa sa mga kamay ninyo. Nang hindi ko ibinibigay sa kahit na sino, lalo na sa iyo, ang nagliliwanag na punyal na ito. Kung ganoon, labanan mo ang mga alagad ko. Bibigyan kita ng pagkakataon at baka magbago ang isip mo. Hindi ko muna papatay ng lolo at lola mo. Saka na, kapag hindi mo na talaga ibinigay sa akin ang punyal, sige, sugunin ang binatang yan! Ano bang hinintay niyo? Sugod na! Pasensya ka na, Apo! Mag-ingat ka sa magkikipaglaban sa mga aswang na yan! Huwag mo kaming alalahanin ng Lola Carmen mo! Patayin mo silang lahat, Apo! Hindi ako umatras sa pakikipaglaban sa mga aswang na iyon. At nang atakihin nila ako, nakipagsabayan ako sa mga galaw nila. Nagagawa ko silang iwasan at ganoon din sila sa mga pag-atake ko. Kalaunan, dahil mas ramdam kong nag-iibayo pa ang lakas at liksi ko dahil marahil sa nagliliwanag na punyal, nagagawa ko silang sugatan. Napapahiyaw na lang ang mga aswang sa tuwing may natataga at nasasaksak ako sa kanila. Kahit nasisilaw man sila sa liwanag na mula sa punyal, hindi iyon nakapigil sa kanila para labanan ako. May iilan sa kanila na nakakalmot ako, pero tinitiis ko ang hapdi ng mga natamo ko sugat mula sa kanila. Narinig kong sumisigaw sina lolo at lola, kaya nagkaroon ako ng karagdagang tapang at dahilan para patayin ang mga aswang. Hindi na ako nagdalawang isip na pugutan sila ng ulo gamit ang itak at nagliliwanag na punyal na hawak ko. Kung inaakala ninyo mapapasuko ninyo ako dahil marami kayo at hawak ninyo ang lola at lola ko, magkakamali kayo sa bagay na yun. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko nauubos sa mapas ng angkan ninyo. Sinimulan ninyo akong gambalain, kaya ako nagtatapos sa lahat ng ito. Bilib din ako sa tapang mo, binata. Tama nga si Sebastian tungkol sa sinabi niya sa'yo. Pero mali ka ng pinangka mo. Magpasalamat ka
At hindi ko pa pinapatay ang lolo at lola mo ngayon. Dahil alam kong mapapasuko rin kita. Hindi mangyayari kung ano man ang iniisip mo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganoon na lang ninyo kagusto na makuha ang nagliliwanag ng punyal na ito. Marahil, gagamitin nyo ito sa kasamaan. Hindi ba? Mali ka sa iniisip mo! Hindi na namin kailangan ng punyal na yan para magpalaganap ng kasamaan sa lugar na ito. Wala rin naman sana kayong magagawa sakaling ng biktima na kami rito sa lugar ninyo. Kung hindi mo lang nasisid at nakuha ang bagay na yan. Eh kung hindi nyo gagamitin sa kasamaan ng punyal na ito, anong binabalak ninyo? Ang ilayo lang yan sa amin. Sa pinakailalim na bahagi na sana ng karagatan, ang bagay na yon, kung hindi lang naging palpak ang trabaho ng dalawang magintara na yon, wala na sana kaming problema ngayon sa punyal na yan na siyang magiging dahilan para matapos ang lahi namin. Kung ganon, ang punyal pala na ito ay kinatatakutan ninyo dahil ito ang tatapos sa angkan ninyo. Sabihin na natin, Kalunda, kung mapupunta sa tawang nagliliwanag na punyal, maaaring magawa kaming patay ng taong iyon gamit ang bagay na yan. Kayang pumatay ng punyal na yan ng kahit na anong masasamang elemento, lalo na ng mga tulad naming mga aswang. Kaya pala gusto ninyong dalhin ito sa ilalim ng karagatan para wala makakuha. Takot pala kayo sa punyal nito. Dahil hindi karaniwan ang punyal na hawak mo, binata. Teka, anong ibig mo sabihin? Ang nagliliwanag na punyal na yan ay may taglay na kakaibang kapangyarihan. Nakapaloob sa bagay na yan ang malalakas na dasal mula sa isang anghel na antingerong pinagkalooban niya ng bagay na yan. Kaya makapangyarihan din ang bagay na yan dahil ilang pinunong aswang na rin ang nagawang patay ng antingerong may hawak niya noon. Kung gano'n, isa ka na pala sa madadagdag sa bilang nila. Yan ay kung papayagan kung magyari yun, pirata. Dahil gagawin ko ang lahat para mangyari yun. Teka, bago ko makalimutan, ano naman ang kinalaman ng magindaran na yun sa inyo? At bakit ang dali ng para sa inyo na patayin sila? Wala akong pakialam sa kanila. Ginamit lang naman namin sila para mailayo ang punyal na yan dito sa lupa. Pero pagkakataon na rin marahil, ang hubad lang. Dahil nung gabing makuha nila yan sa amin, ay ang gabing nasisid mo rin. Walang puwang sa mundong ito ang mga palpak na tulad nila. Kaya dapat lang silang mamatay. Ang sama mong hayop ka! Tama ka! Masama ako, lalo na kapag nagagalit. Kaya ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na pumili. Ibibigay mo ang punyal o papatayin ko ang lolo at lola mo. Makikipaglaban ako sa'yo. Yun ang pinipili ko. Kaya umanda kayo! Sinugod ko ang mga aswang at hindi na ako nag-aksaya pa ng oras ko. Mabilis ko silang pinaslang at dahil sa tulong ng nagliliwanag na punyal, nagawa ko ang bagay na iyon. Halos kaunti na lang din doon ang natitira sa mga aswang na makakalaban ko. Kaya lumakas pa ang loob kong makakaya kong maubos ang mga aswang. Lalo na ang kanilang pinuno. Hindi ko alam, pero napukaw ang pagtataka ko kung anong nilalang ang pinunong aswang. Gayong siya lang ang naiiba sa kanyang mga nasasakupan. Nagbabaga rin naman ang kanyang mga mata. May matutulis na mga ngipin at mahabang kuko. Bukod pa roon, kakaiba ang anyo nito dahil kagaya ng ahas ang kanyang pang-ibabang katawan at ulo. At ang kalahati nga ay kagaya ng isang tao. Naiiba ka sa lahat. Hindi dahil sa isa kang pinuno, kung hindi dahil sa inyo mo. Anong uri ka ba ng aswang? Ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. Kagaya ka rin ng mga magindara. Pero kalahating ahas at tao ka nga lang. Alam kong kanino mo pa gustong itanong niyang binata. Hinihintay ko lang din na magtanong ka. Dahil hindi ko naman ipagkakait sa'yo na malaman kung anong uri ako ng aswang. Nagmula ako sa lahi na tinatawag na bulaw-bulaw. Kagaya nga ako
ng mga Maguindana. Pero ang kaibahan lang, nasa tubig sila. At ako, nasa lupa. Naku po, mag-iingat ka sa kanya, Apo. Malakas marahil ang aswang na yan at baka mapahamak ka. Lalo na, pagkamandagan nilalang na yan. Mukhang alam ng lolo mo ang tungkol sa mga katulad ko, binata. Hindi ka ba natatakot na siya mismo ay nagbibigay ng babala na mag-iingat ka sa akin? Kagaya nga ng sinabi ko, wala akong kinatatakutan dahil nasa akin ang nagliliwanag na punyan. Baka ikaw pa nga natatakot sa akin ngayon. Kung ganon, marahil ibang bagay ang kinatatakutan mo. Sebastian, alam mo na ang gagawin sa dalawang matandang yan. Opo, Pinunong Isaac, kami na pong bahala sa kanila. Sige, Sebastian. Dahil doon, nakaramdam ako ng pagkabahala para kina lolo at lola. Ilang sandali pa, narinig kong napasigaw sila ng malakas. Nang ibaon ni Sebastian ang mahaba niyang mga kuko sa tagiliran ng dalawang matanda. Napakuyom ako ng palad ko at napahawak sa nagliliwanag na punyal. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Galit na galit ako dahil sa ginagawa nila kina lolo at lola. Pero nagdadalawang isip akong ibigay sa kanila ang punyal. Alam kong kapag nakuha nila ito sa akin, papatayin pa rin nila kami, kaya hindi ko rin pwedeng gawin yon. Ayokong magpadalos-dalos sa pasya ko. Kaya kahit hindi ko maatim ang ginagawa nila sa dalawang matanda, mas pinili ko pa rin makipaglaban sa mga aswang. Dahil sa galit, sinugod ko ang mga nilalang at walang pagdadalawang isip na pinagtataga. Tinatarak ko ang punyal sa dibdib nila hanggang sa kanilang tiyan. Apo! Huwag mo kaming isipin ng lola mo. Kung mamatay man kami, hayaan mo kaming dalawa lang. Ang mahalaga maging ligtas ka. Kaya huwag mong ibibigay ang nagliliwanag na punyal sa kanila. Tama ang lolo karding mo, Enrico. Alam mong kapag nakuha nila yan sa'yo, pati ikaw mapapahamak at papatayin pa rin nila tayo. Mas mabuti nang nasa'yo ang nagliliwanag na punyal para madawa mo silang labanan. Huwag mo na kaming alalahanin na po. Ayos lang kami ng Lola Carmen mo. Oh, makipaglaban ka lang, Apo. Kaya mo yan. Tumahimik kayong dalawa! Dahil mas masasaktan lang kayo sa akin! Aray ka! Tama na! Tama na! Huwag din niyo saktan ang lola at lola ko! Nakikiusap ako sa inyo! Tigilan mo na muna, Sebastian! Ngayon, alam mo na kung ano ang gagawin mo, binata. Bibigyan kita ng huling pagkakataon na pumili kung lalaban ka at papatayin nila ang lolo at lola mo o ibibigay mo sa akin ang nagliliwanag na punyal at magiging ligtas kayo. Pagpasyan mo ng maigi, binata. Sige, nakapagpasya na ako. Napansin ko ang malapad na ngiti ng pinunong aswang dahil sa sinabi ko. Marahil, alam niyang ibibigay ko na sa kanya ang nagliliwanag na punyal kapalit ni na lolo at lola. Pinag-isipan kong mabuti ang pasya kong iyon at buo ang loob kong gawin ang bagay na nararapat kong gawin para mailigtas sina lolo at lola, maging ang aking sarili. Ibig bang sabihin na to ay ibibigay mo na sa amin ang nagliliwanag na punyal? Tama ka sa iniisip mo. Pero bago ko gawin yon, sisiguraduhin ko lang ang kaligtasan ng lolo at lola ko. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko, pakawalan muna ninyo ang lolo at lola ko bago ko ibigay sa inyo ang nagliliwanag na punyal. Ano ba po? Huwag mong gawin yun! Hayaan mo na lang kami ng lola mo. Panigurado, kapag nakuha ng aswang na yan ang punyal sa'yo, isusunod niya sa amin! Siguro naman ay hindi mo gagawin ang bagay na yun, no? Pakawalan na ninyo ang lolo at lola ko. Nang sa ganon, maibigay ko na rin sa inyo itong nagliliwanag na punyal. Sige na, Sebastian! Gawin mo na ang gusto ng binatang yan! Hayaan ninyo makalapit sila ng gusto sa akin.
bago ko ihagis ang punyal. Sigurado po ba kayo sa bagay na ito, Pinunong Isaac? Oo, Sebastian. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Kapag nakuha natin ang nagliliwanag na punyal, wala na rin tayong ibang gagawin kung hindi ang umalis dito. Masusunod po, Pinunong Isaac. Sige na! Maglakad na kayo! Papunta sa apo ninyo! Bilisan ninyo dalawa! Mabilis ngang naglakad papalapit sa akin sina Lolo Carding at Lola Carmen. Paika-ika silang dalawa, kaya nilapitan ko na sila at inalalayan. Nang masiguro ko na malayo na sila sa mga aswang, naglakad na ako palapit sa pinunong aswang para isagawa kung anumang binabalak ko. Nang makalapit ako sa kanya, inakala niyang iaabot ko sa kanya ang nagliliwanag na punyal. Pero iba ang ginawa ko. Buong lakas ko itong itinarak sa kalahati ng katawan niya. Hindi niya inasahan ang gagawin kong iyon, kaya napahiyaw siya. Natamaan ako ng buntot niya nang magpumiglas siya. Dahilan para tumilapon din ako. Nabuwal ako sa lupa, pero tiniis ko ang pananakit ng katawan ko. Napangisi ako dahil nagawa kong sugatan ang pinunong aswang. At hawak ko pa rin ang nagliliwanag na punyal. Nagsiangilan noon ang mga aswang at galit na galit ang kanilang pinuno. Ayop kang pinata! Isang kang traitor! Kaya dapat sa mga tulad mo ay pinapatay! Hindi ko nakasalanan kung nahulog ka sa patibong ko. Hindi ako tanga para ibigay sa inyo ang nagliliwanag na punyal na ito. Handa akong makipaglaban sa inyong lahat. At alam mo yun, sa simula pa lang. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa akin! Dahil doon, papatay namin kayo lahat! Umanda ka! Sa ikaganto ko sa inyong tatlo! No! Kunin na po ang itak na ito. Baka sakaling sugurin kayo ng mga aswang. At may almas mo kayo. Kayo na rin po ang bahala kay Lola. Dahil tatapusin ko ng labanan sa mga nilalang ngayon, no? Sige pa, pag-iingat kayo rito ha! Nilakasan ko ang loob ko noon. At nang magsimula ng sumugod ang mga aswang sa akin, hindi na ako nag-alangan pang patayin silang lahat. Seryoso akong nakipaglaban sa kanila at hinayaan sina Lolo at Lola na labanan ang ibang mga aswang na umaatake sa kanila. Hinarap ko na noon si Sebastian at si Pinunong Isaac. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong takot dahil pakiramdam kong poprotektahan ako ng punyal sa labanang iyon. Mas nagliwanag ang bagay na iyon, kaya alam kong sang-ayon ito sa hangarin kong paslangin ang mga aswang. Nang sugurin ako ni Sebastian, nakipaglaban ako sa kanya. Nang una, nagagawa niya pang iwasan ang mga pag-atake ko. Pero dahil mas nag-ibayo ang lakas at liksi ko, kalaunan ay nagagawa ko siyang tamaan. Itatarak ko na sana sa dibdib niya ang punyal, pero nagawa niyang pigilan ang kamay ko. Dahil sa ginawa mo, hindi na kayo mabubuhay pa ng lolo't lola mo! Hindi ko ayang mangyari mapaslang ninyo kami! Kayong hindi ko napubuhayin dahil wala kayong kwenta sa mundong ito! Para kayong mga insekto sa mga pananim na kailangan puksain! Huwag mo kaming itulad sa bagay na yun! Dahil mas katakot-takot kami! Hindi ikaw ang makakapatay sa amin! Alam natin kung makakaya kong gawin yun o hindi. Itataya ko ang buhay ko. Magawa ko lang na ubusin ang angkan ninyo! Tapusin mo na ang binatang yan, Sebastian! Hindi na siya dapat pinabuhay pa. Kapag nakabawi ako ng lakas dahil sa ginawa niyang pagsaksak sa akin ng nagliliwanag na punyal, tuturugin ko siya ng pinubina! Sige po, Pinunong Isaac. Ako na po muna ang pahala sa binatang to. Siguraduhin mong pahihirapan mo ang binatang yan. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa niya sa akin. Aba, Pinunong Isaac, kumanta ka dahil magiging katapusan mo na ang gabing ito. Tignan natin kung sinong nakatakdang matatapos kayong gabi. Sige na! Sugod! Naglaban kami ni Sebastian. Todo iwas kami sa pag-atake ng isa't isa. Walang gustong magpatalo sa aming dalawa. Napatingin naman ako kina Lolo at Lola. At ganoon na lang din ang tuwa ko
dahil nagawa nilang patayin ang iba pang mga aswang. Ang pinunong aswang na lang at si Sebastian ang natitira noon, kaya mas nadagdagan ang pagnanais kong tapusin na silang dalawa. Nang atakihin ako ni Sebastian, sinubukan kong hulihin ang braso niya. Napagtagumpayan ko iyon, kaya mabilis ko siyang ibinalibag. Buong lakas ko siyang sinakyan at sinakal siya. Kaya kahit anong piglas niya, hindi niya magawang makaalis sa akin. Namangha ako noon dahil pakiramdam ko ay may kasama ako habang nakikipaglaban dahil ramdam kong mas nagiging malakas pa ako. Napapaubo na siya dahil sa pagkakasakal. Pero hindi ko siya binitawan. Hindi ko inaksaya ang pagkakataon at itinarak ko ng ilang beses sa dibdib niya ang nagliliwanag na punyal. Sige na, Binata! Tuluyan mo na ako! Bago ko pa man magawang makaalis sa sitwasyon ko ito! Huwag kang mag-alala! Dahil yun talaga gagawin ko! Magpaalam ka na sa pinuno mo dahil tatapusin ko ng buhay mo! Mamamatay pa rin ako nakipaglaban, kaya ayos din sa akin iyon! Damhin mo ang unti-unti kong paggilit sa lalamunan mo hanggang sa tuluyan ka na mawala ng buhay! Paalam! Ngayon, ikaw ang kahuli-huli ang natitira sa angkan mo. Hindi na rin kita pubuhay pa, kagaya ng mga kasamaan mo. Humanda ka! Dahil sa gabing ito, mamamatay ka rin sa mga kamay ko! Sige! Huwag na nating patagay pang laban. Bilisan na lang natin nang sa gayon ay malaman kung sino ang magwawagi sa pagitan nating dalawa! Mabilis akong sinugod ng pinunong aswang, kaya hindi na ako nagdalawang isip na salubungin siya. Sinubukan ko siyang labanan, kahit pa na alam kong mahihirapan din ako sa kanya. Nagawa niya akong paluputan noon ng buntot niya at iniangat ako sa lupa. Napapahiyaw ako dahil pakiramdam ko ay madudurog ang mga buto ko dahil mas sumihigpit ang pagkakapalupot ng buntot niya sa akin. Tiniis ko iyon at sinubukan kong itarak ang punyal sa nakapalupot sa akin. Napahiyaw siya kaya ilang beses kong ginawa iyon. Naririnig kong napapasigaw sina Lola pero ipinagsawalang bahala ko na muna. Ganoon na lang din ang gulat ko dahil natatanaw ko ang iba naming kanayon na papalapit sa kinaroroonan namin. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na ibaon sa dibdib ng bulaw-bulaw ang nagliliwanag na punyal nang mapalingon ito sa mga taong paparating. Ibinaon ko ito ng husto hanggang sa bumagsak ang aswang. Bitawan mo ako, Binata! Kailangan ko makaalis dito! Hindi mo na magagawa pa ang bagay na yon dahil tatapusin na rin kita! Ang sabi mo, bilisan lang natin ang laban. Kaya sinunod ko lang ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ganun kasakit ang gagawin ko sa'yo. Anong pinabalak mo? Hindi mo dapat kami ng bagay na yan! Pag-iusap, hayaan mo ako makaalis dito! Pangako, hindi na ako maggugulo pa! Alam mo naman na hindi ko pwedeng gawin yon. Hindi na kita pakakawalan pa. Heto sa'yo! Itatarak ko nagliliwanag na punyal mula sa tiyan mo hanggang sa pinakatulong bahagi ng buntot mo. Damhin mo na lang ang sakit na gagawin ko sa'yo! Hindi! Ang sakit! Tigilan mo na ang ginagawa mong yung pag-iusap! Patayin mo na siya pa! Opolo, ngayon nagawa ko na sugatan siya hanggang sa buntot niya. Hindi na siya makakatakas pa! Pagawalan mo na lang ako! Nakikiusap ako sa'yo! Wala na akong pakialam kung mamatay ka. Yun din naman ang gusto kong mangyari. Tatapusin na lang kita ngayon na mismo. Itatarak ko ng liliwanag na punyalito sa limdi mo. Tapos ka na! Apo, napatay mo na ang aswang na yan! Tapos na ang laban! Mabuti naman po kung ganun, Lo. Apo! Galdi, lapitan natin si Enrico! Nang makalapit sa akin sina Lodo at Lola, inalalayan nila akong dalawa. Pakiramdam ko ay hinang-hina ako ng mga oras na yun. Nawala naman ang pagliliwanag ng punyal
dahil wala nang natitirang aswang noon. Naghiyawan naman ang mga kanayon namin na nakakita kung paano ko patayin ang pinunong aswang. Dahil mahina kaming tatlo, nina lolo at lola noon, humingi na kami ng tulong sa kanila. Sumang-ayon naman silang gumawa ng hukay at doon susunugin ang bangkay ng mga aswang. Ginawa nga nila iyon at nang maging maayos ang lahat, nagpasya na kaming umuwi sa bahay namin. Ginamot ni lolo ang sugat ko at ganoon din sila ni lola sa mga sugat na natamo nila. Nagpahinga na rin kami pagkatapos at dahil sa sobrang pagod, nakatulog kaagad ako. Kinaumagahan, nang magising kami, kalat na sa nayon namin ang nangyaring pakikipaglaban ko sa mga aswang at maging ang kwentong nagawa kong patayin ang isang bulaw-bulaw. Bay mo kang makikilala nga po natin dahil sa ginawa niyong pagpaslang sa mga aswang, Carmen. Tama ka, Karding. Hindi pa rin ako makapaniwalang napatay ng apo natin ang aswang na yun. Hindi pa inaasahang makikita ng mga kanayo natin. Iginawa ko lang naman po ang nararapat, Lo. At saka isa pa, tinulungan niyo rin naman po kaya ako. Yung halaga ngayon, ligtas na po tayong tatlo at wala na mga aswang na yun. Kung hindi lang ako lumabas ng gabing yon para hanapin kayo, marahil ay hindi ako nahuli ng mga aswang na yon. Ay huwag mo nang isipin pang tungkol doon, Carmen. Opo, alagaan mo ang punyal na yan, ha? Simbolo yan ng katapangang taglaybo. Dahil sa naging karanasan natin sa mga aswang na yon. Sige po, Lo. Simula ngayon, tahimik na ulit tayong mamumuhay. Salamat naman sa Diyos at nakaligtas tayo ng gabing yon. Naging tahimik ang buhay namin noon dahil walang banta ng aswang sa dagat o sa lupa man. Bumalik kami sa pangingisda ni Lolo. Itinago ko ang nagliliwanag na punyal at iningatan ko ito. Sa paglipas ng mga taon, isa-isa akong iniwan ni na Lolo at Lola. Nagpasya na lang akong lisanin ang baryo naming iyon at makipagsapalaran sa ibang lugar. Mahirap, pero kinaya ko hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya noon. Hindi lingid sa kaalaman nila ang tungkol sa karanasan kong iyon dahil ikinuwento ko sa aking mga anak. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang punyal para lang itong karaniwang patalim na may kakaibang nakaraan. Matagal na panahon na rin ang nangyaring yun. Pero kapag pupunta ako sa baryo namin para bisitahin ang pinaglibingan kina Lolo at Lola, may mga tao pa rin nakakakilala sa akin. Marahil, hindi nila nalimutan ang minsang may nakipaglaban sa mga aswang na isang binatang nakasisid ng nagliliwanag na punyal sa dagat ng aswang.